Amil ko, kumusta tayong lahat? Nagpapasalamat ako kay Almighty Father kasi binigyan niya tayo ng glimpse of heaven through the writings of John the Evangelist dito sa Book of Revelation, sa Revelation chapter 4. No? Hindi tayo worthy na makita ang heaven dahil sa madumi tayo, pero dahil kinoconsider niya tayo na mga anak niya, pinakita ni Almighty Father kay John ang heaven para ma-describe yon at para malaman natin kung ano ang itsura ng heaven, kung ano ang itsura ng throne of our Almighty Father and Jesus Christ. So dito sa Book of Revelation chapter 4, so nakadescribe dito, diba, na si Almighty Father nasa gitna siya, tapos surrounding him are the 24 elders na may kanya-kanyang sariling throne din. Yung 24 elders. So sure tayo na sa 24 elders, yung 12 doon ay mga apostles of Jesus Christ. Tapos yung iba ay galing sa mga nakakausap ni Almighty Father na nakikita natin yung pangalan sa Old Testament. Hindi natin alam kung nandito rin si Paul sa 24 elders. So, lahat sila nakasuot ng white robes kasi nilinis na sila ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ. Kaya tayo, pagdating natin ng heaven, white din ang damit natin. At yung crown na suot-suot nila ay hindi naman yung physical crown, kundi isa yung Holy Spirit na fire na nasa ulo nila, na sila ay holy na rin, kagaya ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ, dahil sila ay nalinis na sa kanilang mga kasalanan. Kaya ang pagkakatingin ni John the Evangelist ay corona or crown. So, binabanggit lagi, no? Yung 7 lamps of fire. So, ibig sabihin complete. Yung number 7. 7 spirits of God. Complete din. Yung si Almighty Father, complete siya. Lahat nasa Kanya na. Pati kay Jesus Christ. At nandun din ang Holy Spirit. Yun yung sea of glass like crystal. Hindi nakikita ang Holy Spirit, pero para siyang water na glass na crystal, kagaya ng pagkakadescribe ni John. At nandun din ang 4 living creatures na like a lion, like a calf, like a man, and like a flying eagle. Hindi talaga lion, baka sabihin niya may hayop pala in heaven, may calf pala. Wala, kundi kagaya lang, like a lion. Kasi yung characteristics ni Almighty Father, royalty siya, nobility, at yung calf, persistent, hard worker. Yung man, mapagmahal, tsaka yung image natin, gaya sa tatay natin. At nasasaktan din ang tatay natin. At yung flying eagle, yung at mata niya, exact. Yung tingin, kahit malayo, nakakakita. At mabilis kumilos. Mabilis ang yung pag nagdadasal tayo sa Kanya, binibigay niya agad. At kahit saan, nandun ang ating tatay at si Jesus Christ. Kaya may mga 6 wings din, at saka full of eyes, dahil lahat nakikita. Walang naitatago, walang nalilihim.
So yung 4 living creatures na yon ay sinasamba si Almighty Father. At saka si Jesus Christ. At yung throne ni Almighty Father, no, dinidescribe din dito na yung kulay ay jasper and a sardius stone in appearance. So red na may green na may and there was a rainbow around the throne. So dahil si Almighty Father ay maningning siya, tsaka si Jesus Christ, pag tinamaan sila ng sila mismo ang maningning, no? Tapos kaya nagkakaroon ng rainbow dahil din sa kanila, kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ. Parang glass prism, yung pure white light, pag dumadaan sa isang glass prism, yung glass prism, tatlo ang corners nun, triangle, tapos mahaba. So pag tinamaan ng white light yon, ang naglalabas yun ng rainbow color. So parang northern lights, yung jasper and sardius, or aurora borealis. So makikita rin natin to, no, sa Ezekiel chapter 1. Magkapareho yung nakita ni Ezekiel at nakita din ni John the Evangelist. Pareho sila ng vision na pinasulat ni Almighty Father at pinasulat din ni Jesus Christ. So hindi lang gawa-gawa ni John, kasi matagal to, malaking yung year, yung gap ng year nung kay Ezekiel at saka nitong kay John na naisulat. Kaya hindi lang to gawa-gawa ni John. Nakita niya, vision. Pero si John, kung may vision siya, nakikita niya yung past, tsaka yung present, and then yung future. Ito yung Book of Revelation. Kasi dito sa Book of Revelation, meron ding nabanggit dito na past na mga pangyayari. Dahil si Almighty Father, timeless siya, tsaka boundless siya, tsaka si Jesus Christ. So hindi sila nasasakop sa oras. Dahil powerful si Almighty Father, tsaka si Jesus Christ. So dito na tayo sa Revelation chapter 5. And I saw in the right hand of him who sat on the throne a scroll written inside and on the back, sealed with 7 seals. Sabi ni John, may nakita siya sa kanang kamay ni Almighty Father na nakaupo siya sa throne niya. Meron siyang hawak-hawak na scroll, no? So scroll ang nakita ni John. So ang ibig sabihin ng scroll is writings or book. Kasi nung dati, nung unang panahon, scroll yon. Pero sa ngayon, ang tawag natin, wala nang scroll ngayon, naka-bind na, nagiging book na. Written inside and on the back, sealed with 7 seals. Naka-sealed. Nakasarado. Nakasarado, may tatak na hindi na mystery yun, kaya seal, no? Yung noong unang panahon, di ba, pag may mga kings, na pag may mga message sila, naka-envelope yun, tapos tinatatakan, may seal, ibig sabihin, ang pwede lang magbukas nun kung sino yung worthy na magbukas. Karapat dapat. And then I saw a strong angel proclaiming with a loud voice, "Who is worthy to open the scroll and to loose its seal?" Sabi nung angel,
Sino ang karapat-dapat na mag-open ng scroll or mag-open ng book or mag-open ng letter at para matanggal ang pagkakaselyo nito? And no one in heaven or on the earth or under the earth was able to open the scroll or look at it. Wala sa heaven, wala sa earth, wala sa ilalim ng earth ang pwedeng makapag-open ng scroll or makakita man lang kung ano ang nakasulat sa scroll. So yung nakasulat sa scroll is the mystery of the Almighty Father and Jesus Christ at saka mystery sa heaven. Yung mga mangyayari at yung mga nangyari. So I wept much. So si John to, no, umiyak siya. Because no one was found worthy to open, kasi walang makita na karapat-dapat na mag-open ng scroll and read the scroll or to look at it or magbasa ng scroll or tumingin man lang. But one of the elders said to me, dito sa verse 5, dito sa 24 elders, may isang lumapit sa kanya na nakipag-usap sa kanya, kay John, the evangelist. Na kinausap siya, sabi sa kanya, do not weep. Huwag kang umiyak. Behold, the Lion of the tribe of Judah, the root of David, has prevailed to open the scroll and to loose its 7 seals. So, sino tong lumapit na elder kay John? Ang lumapit na elder kay John ay yung kanyang future self. Kasi hindi alam ni John na kasama siya sa 24 elders. Hindi niya nakilala yung sarili niya. Dahil tayo, pag nag-glorify na tayo, glorified body na tayo, pagkasama na natin si Almighty Father, tsaka si Jesus Christ, iba na yung itsura natin. Di ba nga si Jesus Christ, nung nag-resurrect siya, hindi na siya nakilala ng kanyang mga disciples and apostles. Pero nakilala siya dahil sa kanyang boses, yung kanyang demeanor, yung kanyang kung paano siya makipag-usap. Doon siya nakilala dahil my sheep know my voice. Yun ang sinasabi ni Jesus, di ba? Kaya nakilala nila si Jesus ng mga apostles. Kaya tayo, pag glorified body na tayo, hindi natin makikilala yung sarili natin. Kagaya ni John, hindi rin niya nakilala yung sarili niya. Siya ito, kinausap niya yung kanyang sarili. Yung future niya, na kinakausap niya nung time na to. Pinapacify niya yung sarili niya, yung future self niya, pinapacify yung time na sinulat niya to, nung nagkaroon siya ng vision, pinapacify niya yung sarili niya. Naintindihan ba? Do not weep. Behold, the Lion of the tribe of Judah. Sino yung Lion of the tribe of Judah? The root of David. Sino yung the root of David? Si Jesus Christ yon. Siya yung Lion of the tribe of Judah. The root of David has prevailed. Ano ba yung nag-prevail? Nag-triumph. Nagwagi. Naging victorious. To open the scroll and to loose its 7 seals. Si Jesus ang naging karapat-dapat dahil victorious siya. Napagtagumpayan niya ang mundo na to. Kaya siya yung karapat-dapat, nag-iisang karapat-dapat na magbukas ng scroll na may nakasealed with 7 seals. And I looked, tumingin ako, and behold, in the midst of the throne and of the 4 living creatures, and in the midst of the elders, stood a lamb as though it had been slain. Tapos, nung tumingin siya, nakita niya sa harap ng trono, yung 4 living creatures, yung may mukhang tao, mukhang lion, mukhang ox, tsaka mukhang flying eagle. Kasama na yung 24 elders. Nakatayo yung lamb, si Jesus Christ, as though it had been slain. Having 7 horns and 7 eyes. So, nabanggit na naman yung 7 horns and 7 eyes. So, yung 7 horns and 7 eyes, yung
pagkakakita ni John the Evangelist or John the Apostle, yun yung holiness, yung kaningningan ni Jesus Christ. Kaya 7 horns, hindi talaga may, baka magsabi kayo, bakit may sungay? Hindi ito talagang sungay, kundi yung holiness ni Jesus Christ, lumalabas sa ulo niya, no? Yung ningning. And 7 eyes, nakakakita lahat. Kita lahat ni Jesus Christ. Kaya nabanggit ang 7 kasi 7 is the number of God. Complete. Ibig sabihin complete. Which are the 7 spirits of God sent out into all the earth. Na yun ang 7 spirits of God na ipinadala sa mundo. No? So ano ba yung mga 7 spirits of God na pinadala sa mundo? Faith, knowledge, wisdom, healing, speaking in tongues, translation of speaking in tongues, miracles, prophecies, distinguishing different kinds of spirits. So yung knowledge and wisdom, isa lang ang bilang nito. Tsaka yung translating of different speaking in tongues, translation of speaking in tongues, at saka yung speaking in tongues, isa lang ang bilang. Okay? Or yung miracles and healings, pwede rin yun ang isa lang ang bilang. Then he came and took the scroll out of the right hand of him who sat on the throne. Tapos kinuha ni Jesus yung scroll sa kamay, sa kanan kamay ni Almighty Father na nakaupo sa trono. Now when he had taken the scroll, the 4 living creatures and the 24 elders fell down before the Lamb. Sinamba nila si Jesus Christ. Yung 24 elders, tsaka yung 4 living creatures. Each having a harp and golden bowls full of incense, which are the prayers of the saints. So ito yung si Jesus Christ, sinamba ng 4 living creatures, at tsaka ng 24 elders. Lahat sila, meron silang harp. Ano yung harp? Parang music, no? Yung prayers or maganda sa paningin ni Jesus, sarap sa pandinig ni Jesus dahil sa sinasamba siya. Kaya each having a harp. It's music to the ears of Jesus. And golden bowls full of incense. Ito naman golden bowls full of incense. Yung incense na amoy to, yung incense inaalay, no? Yung incense, alam niyo yun, di ba? Yung incense, yung sisindihan, tapos mabango yon, inaalay yon. So inaalay, may inaalay sila kay Jesus Christ. Yung alay na yon na ibinibigay kay Jesus Christ, yung mabango sa pang-amoy ni Jesus Christ na, and it's also a form of worship for Jesus Christ, yun ay ang mga prayers of the saints. Ano naman yung mga prayers of the saints na yon? Yung saints, hindi lang yun yung, ikaw, saint ka na, dadasalan natin na saint to. Hindi ganun, ano? Pag tayo ay kasama ni Almighty Father in heaven, saints na tayong matatawag. Hindi lang yung, ito na, na-beatify na yan, saint ang tawag dyan. Hindi ganun. Ang Christian, pag nakasama na ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ, saint na ang tawag sa kanila. Yun ang totoong saint. Hindi tao ang nagdidikta ng ito santo to. Hindi. Si Almighty Father tsaka si Jesus Christ ang nagsasabi. Hindi tao ang nagdidikta. Hindi tao ang nagmi-meeting para tawaging saint ang isang taong namatay na. Kundi si Almighty Father tsaka si Jesus Christ. Kaya yun yung mga prayers of the saints. At tsaka kaya saints sila dahil they gave their lives to the Almighty Father and Jesus Christ.
Nagkakaintindihan ba? Naintindihan ba na nanay ko? Mamay ko nanonood nito, mama. Ha? Sana maintindihan mo, mama. So, yung saint is a godly person, no? Dahil sa matulungin, gaya ka natatawag na saint, matulungin ka, ibig sabihin ito, nakatulong to sa kapwa-tao, nag-serve kay Jesus Christ, kay Almighty Father, naging worthy sila na makasama si Almighty Father, tsaka si Jesus Christ. Yun ang saints. Kaya tayo, kung tayo ay magpapatuloy na maglingkod kay Jesus Christ, tsaka kay Almighty Father, magiging faithful tayo until the end of our lives here on earth. Makakasama natin si Almighty Father tsaka si Jesus Christ. Patatawag tayong saints. And they sang a new song sa verse 9. You are worthy to take the scroll and to open its seals. So kung may kanta, no? Kumakanta sila. For you were slain. Ikaw ang karapat-dapat na kumuha ng scroll at buksan ng seal, tanggalin ang pagkakaselyo, dahil ikaw ay pinatay, and have redeemed us to God by your blood. Naging Savior ka namin, binigay mo kami kay Almighty Father, sa pamamagitan ng iyong dugo, napatawad kami sa aming mga kasalanan. Out of every tribe and tongue and people and nation, sa lahat ng nasyon, ng kahit iba-ibang mga salita, iba-ibang mga klase ng tao, iba-ibang lugar, and have made us kings and priests to our God. Ginawa mo kami na yung nation namin naging holy, naging priest kami sa aming Diyos. And we shall reign on the earth. At tayo, at kami, ay magra-reign on the earth. Diba? Kaya nga, diba sabi natin na pag tayo ay kasama na ni Almighty Father, binibigyan tayo ni Jesus ng karapatan to reign with Him in heaven and on the earth. Dahil tayo ay naging faithful sa Kanya, no? So yun yung tayo na pagkasama na natin siya. Then I looked and I heard the voice of many angels around the throne. Tumingin ako, sabi ni John, narinig ko ang boses ng maraming mga anghel na napapalibutan ang trono, the living creatures and the elders, and the number of them was 10,000 times 10,000 and thousands of thousands. Sobrang dami. Maraming nakita, no? Magagandang boses ng mga anghel na nakapalibot, narinig ni John. Sobrang dami ang narinig na boses ni John. Yung number nila, 10,000 times 10,000 and thousands of thousands, saying with a loud voice, Worthy is the Lamb who was slain, to receive power and riches and wisdom and strength and honor and glory and blessing. So sinasamba nila si Jesus Christ. Kaya tayo, dapat ngayon pa lang, sambahin na rin natin si Jesus Christ dahil in heaven, sasambahin natin si Jesus Christ, siya kayong tatay natin. Dahil tayo ay mga servants nila at kaya tayo makakapunta in heaven, kaya tayo makukuha nga ang ating inheritance ay dahil kay Jesus, siya kay Almighty Father. Kaya ngayon pa lang, mag-practice na tayo. At ngayon pa lang, kung talagang mahal natin yung tatay natin, tsaka si Jesus Christ, ngayon pa lang, sasambahin natin sila. Wag tayong mahihiya, no? Na magsalita ng, Thank you, Lord. Glory to your name. Praise your name, Almighty Father. We praise you, we glorify your name, Jesus Christ.
Thank you, Lord. Praise the Lord. Hosanna in the highest. Huwag tayong mahihiya. Thank you, Jesus. Huwag tayong mahihiya. Ipagmalakasan natin. Yung ibang mga tao, malalakas magmura, malalakas magsalita ng masasama. Tayo, as followers of Christ, ilakas natin yung pangalan ng tatay natin, kung sino ang tatay natin, kung sino ang Savior natin na sinasamba. At ang dapat lang natin sambahin, si Jesus Christ, saka si Almighty Father, at ang Holy Spirit. So nakikita natin, no, na sa heaven, sama-sama, big family, nagmamahalan. Kaya tayo dito sa lupa, pinapractice na tayo ni Almighty Father, nasambahin siya, na itaas lagi ang pangalan niya, na mahalin natin yung mga brethren natin, irespeto natin yung tatay natin, irespeto natin yung kalangitan, yung bahay ng tatay natin. Dito pa lang, ayaw ni Almighty Father ng rebelde. So, dito sa mundo, may mga tao na nagre-rebelde sa government, no? Kung dito pa lang sa mundo, may nagiging rebelde na ang tao, paano pa kaya in heaven? Ayaw ni Almighty Father ng ganon. Kung dito sa mundo may nagiging aktivista na umaayaw sa government. Paano pa sa heaven? Anong pang gagawin nila? Di magiging aktivista rin ba sila? Ayaw ni Almighty Father nun. Kaya nga si Satan, tinapon niya kasi nagrebelde si Satanas. Kaya ayaw na ayaw ni Jesus Christ, saka ni Almighty Father ng mga rebelde. Di ba pag nagre-rebelde sa magulang, ayaw din ni Jesus Christ at saka ni Almighty Father. Kasi kung yung magulang mo dito, nagre-rebelde ka, sa government dito, nagre-rebelde ka, paano pa kaya in heaven na kasama mo na si Almighty Father? Baka sabihin, hindi na ako magre-rebelde doon, dito lang ako sa earth. Kung dito nga lang sa earth, nagre-rebelde ka na, sa heaven pa. Eh, napakabait ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ. Sa heaven ka pa magkakalat. Kaya hindi tinatanggap ni Almighty Father yung nagiging rebellious dito sa government. Kahit ayaw nyo ng government o gusto nyo ng government, ayaw ni Almighty Father. Dahil si Almighty Father nagtatag ng mga tao sa government, inallow niya yon. Ngayon kung inaayawan nyo rin si Almighty Father, kahit masama yung ginagawa ng government, no, inaallow ni Almighty Father yon because nandito tayo sa lugar, sa earth na pinupurify tayo. Tinitingnan yung kung hanggang saan yung patience natin. Kung hanggang saan tayo, kung hanggang saan ang pagmamahal natin kay Almighty Father. Dahil si Almighty Father, kung magmahal siya, totoo, binubuhos niya lahat ng kanyang pagmamahal. Nung si Satanas nagrebelde siya, nasaktan din si Almighty Father. Dahil mahal niya yung mga lahat ng ginawa niya, yung mga creation niya, mahal niya lahat ng mga anghel. Nasaktan siya nung nagrebelde si Lucifer.
Pero hindi pwede ang madumi sa heaven, kaya itinapon niya. Dahil holy si Almighty Father. Holy ang heaven, holy si Jesus Christ. Ayaw magkaroon ni Almighty Father ng kadumihan in heaven. Gusto ni Almighty Father laging maayos. At dahil siya ay worthy, siya ang creator, dapat siya ay nirerespeto. At gusto rin ni Almighty Father na mahalin siya dahil siya ay mapagmahal. Sa kanya nanggaling ang pagmamahal kay Almighty Father. Kaya tayo marunong magmahal. Tinuruan ba kayo ng magulang niyo na magmahal? Kaya naman natutong magulang niyo na magmahal dahil tinuruan sila ng tinuruan o nakita nila, na-experience sila yung pagmamahal. At kaya tayo marunong magmahal dahil kay Almighty Father, dahil sa kanya galing ang pagmamahal. So verse 13, and every creature which is in heaven and on the earth and under the earth, and such as are in the sea, and all that are in them, I heard saying, blessing and honor and glory and power be to him who sits on the throne, and to the Lamb forever and ever. So narinig to, no, ni John the Evangelist. Sinasamba si Jesus Christ, tsaka si Almighty Father. Kung yung mga prince and the princesses dito sa mundo, di ba? Tsaka yung mga kings and queens, di ba, sinasaluduhan nyo? Gustong-gusto niyang makasama yung mga kings and queens dito sa mundo. Niyuyukuan nyo. Nakapareho nyo na rin yung mga tao, niyuyukuan pa. Mataas ang tingin nyo. Kay Almighty Father pa kaya, na yung creator natin. And then the four living creatures said, Amen. Truly, ibig sabihin ng Amen. And the 24 elders fell down and worshipped Him who lives forever and ever. So, hindi lang yung 24 elders ang nag-worship kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ. Pati na rin yung mga angels, pati na rin yung 4 living creatures. Lahat ng mga nasa heaven, na heavenly beings, sinasamba si Almighty Father. Tsaka si Jesus Christ, mataas ang tingin nila, yung respeto, loyal. Ganun ang gusto ni Almighty Father. At kaya binabanggit dito na lamb, no? Binabanggit na lamb ni John. Kasi yung lamb, di ba yung lamb, tahimik lang yon pag pinapatay. Pag sinasaktan, hindi siya maingay. Tsaka meek and humble. Si Jesus, pure ang kanyang heart. He symbolizes purity and innocence, but full of wisdom and knowledge and power. Yung puso ni Jesus Christ na nagmamanifest sa kanyang physical appearance. Nakakita na ba kayo ng taong mabait, no? Pero nakakita na rin ba kayo ng taong salbahe? So, yung kung ano yung nasa puso mo, nagmamanifest sa mukha mo yon, no? Di ba may mga ganong klaseng tao, mukhang presentable naman ang itsura niya, pero mukhang masama ang ugali. Di ba may mga ganon?
Si Jesus Christ, makikita yung mukha niya, makikita natin yung puso niya dahil malinis ang kanyang puso, so dahil sa kanyang mukha makikita natin yon. Nagmamanifest sa physical appearance or sa appearance ni Jesus Christ. At di ba palimbawa pag may Christian kayong nakilala na dati hindi siya follower of Christ, ngayon naging follower of Christ na siya, nag-iba na itsura niya. Na nakakakita ba kayo ng taong gano'n na nag-iba na yung itsura? Na meron akong nakita no, dati mamamatay tao siya. Pero nung naging follower siya ni Christ, naging natuto siya ng salita ng Diyos, nag-iba siya. Pati yung itsura niya, nag-iba na rin. At kung paano niya i-present ang sarili niya sa tao. Kasi, nire-represent natin si Jesus Christ. Tsaka si Almighty Father, yun ang nakikita ng tao. Kaya dapat makita sa atin si Jesus Christ, tsaka si Almighty Father. Dahil yun ang ating boss, yun ang ating leader. Ngayon, pag may mga nakikita kayong mga empleyado no, na masusungit, ay, ang sungit ng empleyado na yun, siguro yung boss nun masungit din. Ganon, ano? Kasi nga, kung ano yung leader nyo, yun, ganon din ang lumalabas doon sa kanyang mga tauhan. Kung yung leader ay manloloko, yung mga tauhan manloloko rin. Nakikita yon, nagsasama-sama. No, nagsasama-sama. So, bilang Christian, tayo na nagsasama-sama, nakaisa ng spirit ni Almighty Father, nagsasama-sama tayo. Tapos, yung mga tao naman na yung spirit nila is not from the Almighty Father and Jesus Christ, not from the Holy Spirit. Pag makikita mo, pag magkakasama sila, pare-pareho rin sila ng ugali. Ganon. Kaya kung Christian ka, hindi ka pwedeng sumama, no? Or makihalubilo sa mga taong gumagawa ng masasama. Kasi Christian ka, follower ka ni Christ, paano mo gagawin yon? Magkakaroon ng conflict. It's either mapapasama ka dun sa tao na masama, or mahihila mo sila kay Christ. Alin sa dalawa? Kaya dapat lagi tayo nagpe-pray, nagbabasa ng Bible, kinakausap natin yung tatay natin, hingin natin ng guidance of the Holy Spirit para lagi tayong malakas spiritually. Para hindi agad-agad tayo masasway ng mga tao or mahihikayat ng mga tao, no? ng mga maling gawain. Kaya dito makikita natin sa Revelation chapter 5, magkakasama, lahat sila. Iisa ng hangarin, puro pagmamahal, may respeto, nagkakaunawaan sila. Kaya kung tayo ay totoong Christian followers of Christ, kailangan dito tayo makasama kay Jesus Christ, tsaka kay Almighty Father. Paano natin magagawa yon? By denying ourselves. Kasi may free will tayo, no? Araw-araw meron tayong desisyon na ginagawa sa buhay. Kaya nga, di ba, araw-araw magpe-pray tayo, give us yung our Father, di ba, give us our daily bread, we forgive those who sin against us, as we forgive us our sins. Araw-araw yun, kasi nga araw-araw may desisyon tayong ginagawa. Araw-araw yung blessings ni Almighty Father na re-replenish araw-araw. Kaya araw-araw, anong pipiliin natin?
So, itong Book of Revelation, ito yung ni-reveal na sa atin ni Almighty Father kung ano ang mystery ng heaven, kung ano mangyayari sa future, sa pagdating ni Jesus Christ. Ni-reveal sa atin dahil mahal tayo ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ. Kaya ipinasulat ito ni Jesus kay John na may go signal ni Almighty Father. Para malaman natin, para magkaroon tayo ng hope for the future. Hindi itong Book of Revelation para takutin tayo, no? Hindi. Kasi yung iba natatakot basahin. Hindi to para tayo takutin, kundi bigyan tayo ng hope, bigyan tayo ng strength, mapalakas tayo spiritually. Ito yung goal. Kaya binigay ni Almighty Father. Kasi yung iba, hindi, nakakatakot basahin, ayokong basahin. Hindi. Babasahin natin. Dahil salita to ni Jesus Christ. Utos to ni Almighty Father. So tayo ngayon ay nandito tayo sa punto ng buhay natin, ano? Yung oras kay Almighty Father, mabilis lang yon. Sa atin, matagal, no? At ngayon, ay nakakaramdam na tayo ng tribulation. Simula pa nung nasira yung temple nung 70 AD na sinabi ni Jesus Christ. So noon, may mga na-persecute na mga Christians. Sinisira yung Bible. Itinatago yung Bible para hindi natin malaman. Pero, gumagawa si Almighty Father ng paraan para ma-reveal sa atin, inform sa atin ni Almighty Father kung ano ang gusto niyang sabihin sa pamamagitan ng Bible na ito na kanyang salita. So, dati ng 1500s, hindi ako Lutheran, wala akong denomination. Pero si Martin Luther, isa siyang monk, nakatago lang kasi dati itong Bible. Hindi pinapabasa sa pangkaraniwang tao. Ang may karapatan lang daw nung time na yun na magbasa ay yung pinaka-head ng Roman Empire. Kasi ang gusto nila ay one nation, one religion. At sila ang may hawak ng Latin version ng Bible. Hindi nila pinapabasa sa mga pangkaraniwang tao. Ngayon itong si Martin Luther, hindi nagkataon na may mga pangyayaring gano'n, kundi may mga bagay na pangyayari dahil yun sa ina-allow ni Almighty Father. So ngayon, si Martin Luther ay ginamit ni Almighty Father para maipakalat ang salita ng Diyos. Si Martin Luther ang nag-translate to German, tapos from German, English. Nanganib din ang buhay ni Martin Luther. Isa siyang monk. Pinagbawalan siya ng kanyang leader na ipakalat ang Word of God or ipabasa sa mga tao ang Bible. Kasi ang paniniwala niya, nagbabasa kasi si Martin Luther ng Bible, nakita niya doon na kahit pangkaraniwang tao, nakita niya dito sa Bible, pwedeng magbasa ng Bible. Na lahat tayo ay servant ni Almighty Father, may karapatan tayo. Yun ang nakita ni Martin Luther, kaya ipinaglaban niya yon. At kaya ipinaglaban niya yon hindi dahil sa gusto ni Martin Luther, kundi hindi alam ni Martin Luther na si Almighty Father ang gumagalaw nun para maipakalat ang salita ng Diyos. At ngayon nga ay nakarating na sa atin at nalaman natin ang mystery ng Bible at kung ano ang itsura ng heaven na nakadescribe dito sa Book of Revelation. Kaya simula noon hanggang ngayon gumagawa si Almighty Father ng way para makilala natin siya.
Kaya nga, isa sa kanyang mga characteristics ay, isa sa kanyang mga spirits ay ox, no? Or calf. Dahil persistent, hard worker. Ang tatay natin, at sa Jesus Christ. Hindi ba kayo natutuwa, no? Na yung tatay natin ay nobility? Sabihin niyo, hindi ko natutuwa kasi hindi namin nakikita rito sa mundo. Kaya nga tayo, kailangan natin ng pananampalataya, ng faith. Kaya natin ng pananampalataya sa tatay natin, tsaka kay Jesus Christ. At dahil din, nababasa natin dito yung testimony ng mga tao na napagdaanan na, no? Marami silang mga napagdaan ng mga trials and tribulations. Kaya lagi tayo magpe-pray. Dahil araw-araw din, meron din tayong trials and tribulations. Araw-araw, meron tayong tests. Dapat maging 100 yung exam natin. Hanggat hindi pa tayo kinukuha ng tatay natin. So, babasahin na naman natin yung Revelation chapter 6. So, itong Revelation chapter 6, nung nabuksan na ni Jesus yung scroll, so may 7 seal yun, ano? So, nakalagay dito sa Revelation chapter 6 yung pagkakabukas ng selyo. Natanggal na yung pagkaka-sealed or pagkaka-selyo. So, dito sa Revelation chapter 6, basahin natin. Now, I saw the Lamb opened one of the seals. Nakita ko ang Lamb, si Jesus, na binuksan ng isa sa mga selyo. At narinig ko, I heard one of the 4 living creatures saying with a voice like thunder, "Come and see." Yung isa sa mga creatures nagsalita, "Come and see." Narinig ni John. Nung binuksan ni Jesus, yung isa sa mga selyo. Kaya 7 seals yon kasi complete number yun, yung 7. And I looked and behold a white horse. He who sat on it had a bow, and a crown was given to him, and he went out conquering and to conquer. So, ito, mga nakaselyo na to, ay mga trials and tribulations ni-reveal sa atin. So, yung una, white horse. Meron siyang bow. At yung crown, ibig sabihin ng crown na binigay sa kanya, meron siyang authority, binigyan siya ng authority. No, na mag-conquer and to conquer. Kaya nga 'di ba may mga lugar, no, na kino-conquer. So ito 'yon. Kaya nga ngayon ay tribulation na tayo. Yung mundo natin. Itong Pilipinas, di ba, na-conquer to, nang marami na nag-conquer sa Pilipinas. Sa iba-ibang mga country, may nag-conquer na rin. So, nagkakagulo-gulo, no? At tapos dito naman sa verse 3, marami na rin gera, marami na rin mga nagbuwis ng buhay o namatay. Dito naman sa verse 3, when he opened the second seal, ito naman ay second seal, I heard the second living creature. Hindi natin alam kung yung second living creature na yun ay yung kamukha ng man, yung like a man, or like an ox, like a lion, or like a calf. Ang sabi naman, come and see. Another horse, fiery red, went out, and it was granted to the one who sat on it to take peace from the earth, and that people should kill one another, and there was given to him a great sword. Kaya papatayan yung mga tao.
Nagkaroon ng kaguluhan. Nung una, kinonquer, no? Pupunta sa ibang lugar, kinoconquer yung lupa na yon, doon sila naninirahan, inaano na nila, inaangkin na nila yung lupa. Ngayon, ito namang pangalawang seal naman na to ay yung conflict na, nagpapatayan na, nagkakagulo na, nagkakaroon ng gera. So matagal lang may gera, no? Pag nagkakaroon ng war, matagal na. Hindi lang ngayon, hindi lang yung World War II or First World War, bago pa yun meron pa rin. Hindi na natapos. Tapos ito naman sa verse 5, when he opened the third seal, I heard the living creature say, come and see. So I looked, and behold, a black horse. So yung una, white horse, no? Itong pangalawa ay fiery red. Itong pangatlong horse naman ay black horse. And he who sat on it had a pair of scales. Merong timbangan na hawak yung nakaupo sa black horse. May hawak-hawak siyang timbangan. Ano yung timbangan, ano? Yung nagbabalance kung ano, yung gold sa, at saka may pang-timbang sila kung gaano kabigat. Yun, may hawak-hawak na scale. And I heard a voice in the midst of the four living creatures saying, a quart of wheat for a denarius, and 3 quarts of barley for a denarius, and do not harm the oil and wine. Ano ibig sabihin nito? Nagmahal ang mga presyo. No? So yung una, kinoconquer ang land. Pangalawa, nagkakaroon na ng gera. Yung pangatlo, nagmamahal ang mga bilihin. And do not harm the oil and the wine. Huwag nyong galawin or saktan ang oil and wine. Ano ba yung oil and wine? Ito ay ang mga followers of Christ. Kasi kaya oil na process na, tsaka yung wine na process na purify na. So ito yung do not harm the oil and wine. Kasi ang mga Christians naman, pag follower ni Christ, hindi naman talaga dahil tayo ay mga anak ni Almighty Father, iniingatan niya tayo. Kahit naka-experience tayo ng first death, hindi naman tayo mapupunta sa second death. No? Alam naman natin yung second death, ayun ay ang Hades. So dito naman sa verse 7, when he opened the fourth seal, I heard the voice of the fourth living creature saying, come and see. So I looked, and behold, a pale horse. So yung unang, so pang-apat na living creature na to, no? Na nung inopen ni Jesus yung fourth seal, tingnan mo, sabi ng pang-apat na living creature, pale horse. Yung pale horse, ano ba yung pale horse? Maputla. And the name of him who sat on it was Death. Ang pangalan nung nakaupo doon sa pale horse, ang pangalan ay Death. And Hades followed with him. So, angel of death, no? And the power was given to them over a fourth of the earth to kill with sword and with hunger, with death, and by the beasts of the earth. So, halo-halo na. Mamamatay dahil sa sword, sa war, no? Or pakikipaglaban. Mamamatay sa kagutuman. And by the beasts of the earth, at napapatay din ng mga hayop. Or ng mga ugaling hayop sa mundo. Verse 9, when he opened the fifth seal, I saw under the altar the souls of those who had been slain for the word of God and for the testimony which they held. So itong nung binuksan yung fifth seal ni Jesus, nakita ni John yung mga kaluluwa or yung mga tao na pinatay dahil sa salita ng Diyos, yung mga pinersecute. So madami ng mga tao na persecute. Okay? Simula pa kay, sino ba yung unang pinatay? Si Stephen? No? Madami na.
1200s, 1300s, 1400s, madami na. Kaya akala ng iba, konti lang ang mga Christians. Yun ang akala ng iba. Yung mga totoong Christian ha. Kasi nga, ang ginagawa ay pinapatay. Yung iba naman ay nagtatago. Dahil nga sa pinapersecute. Pero ngayon, nakalantad na tayo. Hindi na tayo nagtatago. At inalaw ni Almighty Father na hindi na tayo magtago. Dahil para maipakalat ang salita ng Diyos. Para marami na ang makaalam. Dahil si Jesus Christ ay darating. Hindi natin alam kung kailan. Kaya gusto ni Almighty Father may ipakalat ang salita ng Diyos. So itong 5th seal na to, yung pagkakabukas ng selyo, no, natanggal yung selyo. Nakita ni John yung mga kaluluwa, and they cried with a loud voice, saying, "How long, O Lord, how holy and true, until you judge and avenge your blood on those who dwell on earth?" Hanggang kailan, Lord, na holy and true, na i-judge mo at mabigyan mo kami ng hustisya para dun sa mga pumatay sa amin. Although yung mga tao na yon, they willingly gave up their lives for Christ, si Almighty Father ang gustong mag-avenge ng kanilang kamatayan. Gusto ni Almighty Father na magkaroon ng hustisya, no? So, bibigyan ni Almighty Father ng hustisya yung mga taong pinatay dahil sa kanyang pangalan, dahil sa gusto serve sa kanya. And then a white robe was given to each of them. Binigyan ng puting damit. Kaya nga, di ba, pag nasa heaven na tayo, ang damit natin ay puti, ibig sabihin malinis, pure. And it was said to them that they should rest a little while longer. At sinabihan sila na mag-antay muna ng medyo ng konti pang panahon, until both the number of their fellow servants and their brethren who would be killed as they were was completed. Maghintay pa ng konti pang panahon hanggat makumpleto ang number nila, nakapareho nilang servants, na kanilang mga kabrethren, na papatayin din gaya nila na makumpleto. So up to now, may mga taong papatayin dahil sa pangalan ni Almighty Father at ni Jesus Christ. Nakasulat to sa Bible na magiging faithful kay Almighty Father and Jesus Christ. Inaantay hanggang sa makumpleto. Pag nakasulat dito sa Bible, nakasulat na dito sa Bible, ito ang sinasabi ni Jesus Christ, ang message ni Jesus Christ. Hindi na nababali ang pag sinabi ni Jesus Christ siya ni Almighty Father. So merong mga tao pa rin up to now, at hindi natin alam kung hanggang kailan, napapatayin dahil sa salita ng Diyos. Hindi natin alam kung saang lugar, kung saang country, kung paano. Pero may mga nababalitaan tayo, di ba? Dito sa verse 12, I looked when he opened the 6th seal. Tumingin ako nung buksan ni Jesus ang pang-anim na selyo ng scroll. And behold, there was a great earthquake. Nakita ko, merong malaking lindol. Sabi ni John, and the sun became black as sackcloth of hair. At yung araw ay naging itim, dumilim, and the moon became like blood. Yung moon naging parang dugo ang kulay. And the stars of heaven fell to the earth as a fig tree drops its late figs when it is shaken by a mighty wind. At yung stars in heaven nawala, ibig sabihin fell to the earth, ibig sabihin nawala, no? Wala nang makitang stars.
Hindi na makita. Tapos yung moon naging kulay dugo. Tapos yung sun nangitim. So nagkaroon ng earthquake. And then the sky receded as a scroll when it is rolled up. Yung sky nawala na parang nirolyo. And every mountain and island was moved out of its place. Dahil nga sa malakas na lindol. Di ba pag nagkakaroon ng ashfall, nawawala yung sun? Hindi na nakikita yung sky. Kahit gabi, pag may mga ashfall. Tapos yung moon, nag-iiba rin ang kulay. And the kings of the earth, the great men and the rich men, the commanders, the mighty men, every slave and every free man, hid themselves in the caves and in the rocks of the mountains. So yung mga hari, yung mga mayayaman, yung mga mahihirap, lahat ng tao, nagtago sa kuweba and in the rocks of mountains. Ano ibig sabihin ito? Di ba yung mga bahay ngayon gawa sa bato? No? Gawa sa bato ang mga bahay ngayon. So nagtago yung mga tao, hindi lumabas ng bahay. So sobrang takot. And said to the mountains and rocks, fall on us and hide us from the face of him who sits on the throne and from the wrath of the Lamb. Itago mo kami. Takot na takot yung mga tao na sana yung galit ng Diyos, galit ni Jesus, itago mo kami. For the great of his wrath has come, and who is able to stand? Dahil matindi ang galit ni Jesus. Sino ang makakaya na makatayo sa galit ni Jesus? Sino ang kayang makapag-oppose sa galit ni Jesus or kumalaban sa galit ni Jesus? Dahil si Jesus dumating to sa kanyang yung first na pagbunta dito sa lupa, dumating siya para hanapin yung mga taong naliligaw. No? Para tipunin tayo. Para alagaan tayo. Ngayon, kung matigas ang ulo natin sa kanyang pangalawang pagbabalik, no, yung may mga kahit hindi pa siya bumabalik, sa sobrang tigas ng ulo natin, nagkakaroon ng mga calamities. Hindi pa yun yung, baka kala nyo yung Mount Vesuvius, yung Mount Pinatubo, hindi pa yun, may mas matindi pa doon na darating. Hindi pa yun, great earthquake nga eh. May mas matindi pang darating. Kaya ngayon, nasa tribulation times na tayo. Lagi tayong magpe-pray. Mapagwagyan natin ang mundo na to sa pamamagitan ng kapangyarihan ng tatay natin, ni Almighty Father, tsaka ni Jesus Christ, na magkaroon tayo ng lakas ng loob. Dahil napakahirap. Ngayon pa lang mahirap na, di ba? Di ba kayo nahihirapan? Lalabas ka lang, matatakot ka na, maraming mga kaguluhan sa labas, sa mga news, magulo. Hindi, baka sabihin, hindi, maganda naman sa internet, may mga doon, nakakatawa. May mga nagpapatawa nga, pero hindi yun ang totoo. Kundi, nililibang lang tayo, nakakalibang lang, okay? Pero yung totoong buhay, mahirap. Sa internet, nakakalibang, may nakakausap ka, nakikipaglokohan kami mga jokes doon, napapanood tayo. Pero yung totoong buhay, dito sa mundo, mahirap.
Kaya, kailangan natin ng kalakasan ng tatay natin tsaka ni Jesus Christ through the power of the Holy Spirit. Kailangan natin matuto para maging worthy tayo na humarap sa tatay natin. Kaya may chance pa tayo ngayon. Na magpatuloy tayo sa pagiging faithful kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ. Dahil sila ay faithful sa atin. Kaya nga, ibinigay na niya sa atin lahat ng mga kailangan natin para makilala natin sila. Ito yung Bible. Para ring matawag tayong mga saints. At dun sa langit, hindi tayo mahihirapan. Hindi tayo masasaktan, hindi tayo mag-aalala dahil proprotektahan tayo ng tatay natin. Dahil siya yung totoong tatay natin. Sila ang totoong pamilya natin in heaven. So, huwag tayong makakalimot magdasal. Lagi tayo magbabasa ng Bible. Yun lang lagi. Dasal, Bible. No? Kasi pag magdadasal ka, tsaka magbabible ka, kung ano ang ipinapasok mo sa katawan mo or kinakain, no? Or kinakain natin spiritually, yun ang lalabas sa atin. Naintindihan nyo? Yun ang makikita ng tao sa atin. Ngayon, kung ang kinakain mo or ang ipinapasok mo lagi sa utak mo, sa pagkatao mo ay chismis, sa ibang mga paglabas mo sa kalye, ang hanap mo chismis, magiging kilala ka sa lugar ninyo na chismosa, di ba ganun yun? Kung ipinapasok mo sa ulo mo ay puro pera, puro kayamanan, pagpapayaman dito sa mundo, paglabas mo ng bahay mo, ay, ano yung mukhang pera yung si ano di ba ganun yun? Kaya nga, sabi ni Jesus, siya ang bread of life. Take this, all of you, and eat it. Yung si Jesus Christ, yung kanyang holiness, yung kanyang mga katuruan sa atin, kainin natin, ipasok natin sa buong pagkatao natin, para maging nutrients ng ating kaluluwa, sa ating spirit, para yun ang makita ng mga tao, at para makakahikayat tayo or makakahawa tayo ng kabutihan. Kung may nakikitang mga bagay na tama tayong ginagawa, makikita ng mga tao yun, at sila rin ngayon ay gagawa ng kabutihan sa ibang mga tao. Kasi kung gumagawa tayo ng kasamaan, nakikita ng ibang mga tao yun, ang gagawin nila ay pwede man pala gagawa rin ako ng kasamaan para sama-sama na kami masama. Ngayon, kung ang pinapakalat mo naman ay yung ka-insecurean mo, insecure ka kasi, puro pansarili mo lang ang iniisip mo, makikita rin ng tao yun, no? Na kaya ka insecure ka, tapos kaya ka namimintas ng tao, tapos sasabihin mo sa tao, alam mo, pangit yun, or hindi maganda yun, dahil insecure ka nga, no? Ngayon, yung tao naman na yun, matututo rin siya na mamintas ng kapwa-tao. Pwede mo pala mamintas ng kapwa-tao. Kaya ang ipapakalat natin, pagmamahal yung Almighty Father, tsaka ni Jesus Christ. Kaya nga, yung kanyang body, yun ang ating nutrients. Hindi yun literal, no? Inuulit ko, hindi yun literal. At saka yung kung ano ang binabasa natin. Halimbawa, di ba may mga anak kayo, di ba, na lagi naglalaro ng mga sa games na puro patayan, di ba? Nagiging wild yung anak ko. Ba't nagiging wild yung anak ko? Kasi nga yung nilalaro niya sa internet, puro mga patayan, natututo siyang magmura, no? So ano ngayon ang gagawin natin bilang isang tao na anak ng Diyos? Ang gagawin natin, magbabasa tayo ng Bible. Para ito naman ang lalabas sa pagkatao natin.
Yung binabasa natin. So, kung ano ang pinapanood natin, yun din ang lumalabas sa atin. No? Kaya, sinishare ko sa inyo to. Dahil ito yung natutunan ko. Ito ang pinapagawa sa atin ni Almighty Father, tsaka ni Jesus Christ. So, lagi natin tatandaan, mahal na mahal tayo ng tatay natin, tsaka ni Jesus Christ. Hindi niya tayo iiwan. Thank you.